Ito guys, may Samsung tayo na gagawin. Samsung S22 Ultra. Ang problem nito ay hindi nagcha-charge. So, isi-share ko sa inyo kung paano natin ginagawa ang ganito. So, basic lang itong ganitong sakit dahil marami na nakakaalam na ganitong solusyon. Pero sa hindi pa nakakaalam guys, ay isi-share ko sa inyo. Ito lang yung problema natin kasi nakaganito lang siya. Pero kahit maghapon mong charge ganyan lang din, hindi siya magbabago. Ngayon, ano ba yung ganitong sira na madalas nagkakaroon ng error? Ang sabi ng may-ari ay hindi raw ito nabasa. Pero nung tinanong ko siya kung meron bang moisture na lumalabas, meron daw siyang nakita na isang bisis na ganon. Ang problema kasi nito, napaka-sensitive ng charging port. Kaya doon tayo magbabase sa charging port dahil yun ang madalas na nagkakaroon ng sira. Kahit mapatakan lang, matalsikan lang siya ng kaunting tubig, nagkakaroon kaagad ng conflict doon sa charging port niya. So, pwede naman tayo magpalit ng charging pin, kaso nga lang, bumabalik yun guys. Kasi nakatry na ako dito dati, nagpalit ako ng charging pin, bumabalik siya. Ngayon, mas maganda talaga dito ang solusyon na ganito, pinapalitan ng isang buo. So kung meron kang makuhaan na charging port nito, huwag kayong kumuha ng Class A. Mas maganda ang kuhain nyo yung original dahil andito kasi sa charging port lahat naka-attach yung SIM card, yung signal. Ang mas maganda kuhain niyo yung original kung meron kayong makuha. Pag Class A kasi medyo tagilid tayo dyan guys dahil maraming function dito sa charging port na to. Yan. Buksan na natin. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano natin mapagana yan. Yan. Ang sekreto talaga nito guys, kasi pag sabi ng may-ari, pag nakapatay, may sign na charging. Pero pag naka-off, pag naka-on, wala ka makikitang charging indicator. So, walang ibang sira pag ganun. Ibig sabihin, ito lang yung charging port ang papalitan natin. Ito guys. Nandito lahat naka-attach sa kanya. So, kailangan pag nagpalit kayo dyan, mamaya may ibibigay ako na sekreto kung paano makakuha ng good na ganyan. Kasi merong ibang ganyan guys, nagcha-charge pero hindi nagre-read ng SIM card, hindi gumagana ang signal. So, meron akong isi-share sa inyo para hindi kayo mahirapan kung paano makakuha ng good na charging port. Ayan. Ang kinabit natin ay yung original na charging port kasi yun sa kanya, malinis pero hindi rin gumagana kahit malinis. Kahit sinilip ko na yan sa microscope pero hindi talaga siya nabasa. Ganun ka-sensitive tong S22 Ultra, hindi siya nabasa. Yan guys, yun yung bago ang nilagay natin. Tingnan natin kung mapapalabas natin yung charging. Ayan. Antayin lang natin na kaunti. Napakalupit na sekreto nito guys. Ito lang talaga yan. Ayan na, gumana na. So, ibig sabihin, kahit itong charging port niya ay napakaganda, napakalinis, defective na. So, marami kasi akong encounter nito na ang madalas na sira ay charging port. Dinala na kasi ito sa service center. Ang sabi, charging IC daw. Pero hindi ito charging IC kasi marami na akong encounter na ganitong sira na pinapalitan natin ng charging port. Although mahirap maghanap talaga ng mga original na charging port. Bihira lang yan nakukuha. So, madalas kasi yan, parang natalsikan lang ng mga moist lang, ang nakalagay kaagad, nagwa-warning kaagad siya ng moist temperature nakalagay. So, parang yung patak ng ulan ang nakalagay sa logo niya sa sa gitna, merong nakalagay na parang patak ng ulan. Yun na yun. Ibig sabihin, sign na ng warning yun. So, ito guys, tingnan natin kung 100% ba yung charging. Ayan, good na siya guys. Kita na natin. Ayan, good. Ibig sabihin, working talaga yung nilagay natin. Kasi,
Yung dati ay hindi naglalabas ng sign ng charging kahit buhay. Ayan, normal na siya nakalagay na charging. Wala talaga tong nakalagay. So, hindi pwedeng masabi na charging IC dahil ang lumalabas, pag may sign ng charging doon sa naka-off, may nakalagay na charging, pero pag inon mo, walang lightning na nakalagay, huwag kayo maggalaw ng motherboard kasi hindi talaga yan motherboard. Ang madalas nasisira talaga yung charging port. Yun ang madalas nasisira. Kasi sabi doon sa service center ay charging IC daw. Pero mali yun guys, hindi yun charging IC. Ang kadalasan talaga error natin dito, yung sa charging port, dahil napaka-sensitive niya masyadong masyadong konting moist lang, wala na. Iba na yung magwa-warning na siya, hindi na siya gumagana. So, ingat kayo sa mga ganitong unit dahil napaka-sensitive pag nabasa. Ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung paano ba makakuha ng normal na function ng charging port. So, dito, ituturo ko sa inyo yung sikreto. Paano tayo makakuha ng complete na working yung SIM card, working yung signal. Doon natin makikita kasi merong iba guys na nagcha-charge pero walang signal. Importante kasi nandito sa charging port naka-attach ang signal section niya. Yung pinaka-antenna andito nakalagay. So, antayin natin mabuhay tapos papakita ko sa inyo. Ito guys, nandito nakalagay yung signal section na naka-attach sa antenna. Tapos yung SIM card. Ito, nandito nakalagay yung SIM card. So, maraming conflict pag mga ganitong charging port, andito lahat sa kanya sa loob. So, ito guys, ayan may bar. Pag yan may nakuha kayo ng walang bar, ibig sabihin walang signal bar, ibig sabihin defective yan. Parang ganitong sign niya, parang ganitong bilog. So, defective yun, ibig sabihin sira yun. Huwag niyong kunin, ibig sabihin sira yun. Pero pag may nakita kayong may sign na bar, ibig sabihin, good yan, walang error. Ibig sabihin, may signal. Yun lang ang laging palatandaan natin. Tatanggalin ko yung SIM card, walang signal, walang SIM card yan, oh. Yung SIM3, wala. Pero, may bar. Ayan. Ayan, may bar siya. Pag wala yung bar na yan, yung nakasignal niya, wala ang lumalabas, nakabilog lang, huwag nyong bayaran, huwag nyong kunin. Dahil ibig sabihin, sira talaga yan, hindi yan gumagana. Sayang ang pera ninyo. So, yun ang pinakasekreto dito guys. Kailangan meron kayong ganitong technique para alam ninyo. So, I hope na makatulong guys. See you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.